Hallelujah, hallelujah. O pumapapala po namin Ama sa langit, pinakamamahala Panginoon Jesus, Amang banal, dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pinakamamahala Panginoon Jesus, sa unang dalangin po namin kagalang-galang, na Malapastor, beloved over the evangelist of Lourdes, Ronald Almeida, your end-time prophet, narito kami sa iyong banal na paanan. Lubos, nagpasalamat, nagpupuri sa iyong mahal na Panginoon sa napakainam na pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Damag-dama po namin ang kabutihan mo, ay dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon. Hallelujah. Wala hanggang pasasalamat, pinapupun namin sa iyo, Diyos. At sa unang dalangin po namin kagalang-galang, mahal na Pastor, sa aming pakinig ng mga salita, sa ganang akin ako po ay wala at walang magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw ang siya mangusap sa lahat ng aming mga kapatiran, alisin mo lahat mga alinlang, mga hadlang, hallelujah, and by the power of darkness, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name, hallelujah, 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 praise the Lord, amen and amen, praise the Lord, purihin ang ating mahal na Panginoon, God bless you po, praise the Lord, at una tigit sa lahat, maminal muli, ang ating pagpapabot ng pinamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila, dakilang pagmamahal sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, the great Creator of the universe, the greatest lover of our souls. Hallelujah, dearest Jesus, we love you so much, Lord God. Hallelujah, we give double honor to beloved of all parents in the Lord, our beloved of all Pastor, Evangelist Lourdes, Ronald Almeida, our beloved of all San Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang pagpapagal, mga minamahal, extreme sacrifices, sa pangalan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, ay tayo po ay lubos na pinagpala at inaani na po natin lahat ngayon, mga minamahal, ng mga bunga ng mga sakripisyong yan, mga minamahal, habang tumatagal ang panahon, lalong tumatamis ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Together, all the beloved children, we give honor to our beloved priest, beloved Mr. Kijun, and all the beloved children, the beloved family, praise the Lord, hallelujah, we love you so much, I love you, God bless you more and more, hallelujah, sa lahat ng mga beloved members of the beloved family, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, glory to God, sa lahat ng ating minapagpatiran mula po dito sa ating Central Church, amen, praise the Lord, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, praise the Lord. Lahat po muna sumigaw ng hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Thank you so much, dearest Jesus, Lord to God. Ating pong basahin, mga minamahal. Praise the Lord dito sa Proverbs chapter 28, verse 20. Amen. The book of Proverbs chapter 28, verse 20. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Mga kawikaan Tama po yung kapitulo. mga minamahal, 28:20 po. A faithful man shall abound with blessings. Praise the Lord. Baka mali po yung verse, kindly po. Mga kawikaan kapitulo 28, ang talatay 20. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ngunit siya nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Amen. Praise the Lord. A faithful man shall abound with blessings. Amen. Praise the Lord. Mami na mahal, ang banal na kasulatan po, ang sabi nga po natin, beloved noble parents in the Lord, naalala ko po natin, mami na mahal, naalala po natin palagi, ang mga pangalan natin, beloved noble parents in the Lord, ang pinakamagagandang mga kwento, mami na mahal. Wala ka nang makaipaparis, wala kang maikumpara, kundi sa mga kwento po sa banal na kasulatan. Amen. Praise the Lord. Actually, kapag binabasa mo ang banal na kasulatan, you are reading about yourself. Ikaw na tunay na anak ng Diyos na mahal, binabasa mo ang iyong sarili kasi ang salita ng Diyos pala ay mirror. Amen? Ito po ay salamin. Habang ikaw ay tinitingnan mo ang salamin, nakikita mo ang iyong sarili. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gaano kalaga ang salita ng ating mahal para sa atin para makita po natin ang ating mga sarili. Amen? Praise the Lord. Upang makalakad po tayo ng ayon sa pamantayan ng ating dakilang Diyos. Hindi ayon sa ating mga sarili. Akala natin tama na lahat ng ating ginagawa. Minsan, maminamahal, pag binuklat mo na ang salita ng mahal na Panginoon, diyan mo na i-discern ka na ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord, upang iayos natin ang ating buhay. Mahalaga araw-araw ng pagbabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's look into the story of Joseph. Mami na mahal, karamihan po sa atin, alam na yung kwento, alam na ng istorya ni Joseph. Amen? Napakaganda.
Praise the Lord. Minsan doon na po tayo nakafocus kaagad-agad doon sa pagpapala. Amen? So bali si Joseph, nung siya po ay nagsimula, amin naman, mabuhay sa mundong ito, amin naman, siya po ay lumakad lamang na may katapatan. Hindi po siya nakatingin, mami na mahal, na alam ba niya mangyayari? Tayo, alam na natin, kasi nabasa na natin, mami na mahal. Amen? Yung ending, mami na mahal, ay talaga napakaganda. Subalit, nung panahon na nagsisimula pa lang na nabubuhay si Joseph, wala po siyang alam. Amen? Kung anong magaganap sa mga susunod na araw, wala po siyang alam. Amen? At tayo, kapag nababasa po natin, ganda naman ang kwento. Napakaganda ng buhay ni Joseph. Sana ako rin. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sapagkat yung ending, ang ganda. Amen? Talagang pinagpalang kwento, mami naman, story of the book of the life of Joseph, mami naman. Subalit, mami naman, dumaan pala ito sa proseso. Amen? Mami na mahal, kinamuhian pala siya ng mga kapatid niya. Hindi niyo po yung mga minamahal, pero hindi po siya natinag. He was hated of all his brothers. Amin naman, ang nagmamahalan sa kanya, yung kanyang mahal na ama. Paborito siya kasi matapat eh. Matapat, pag inutusan, sunod na sunod. Yes po, opo. Ano pa pong sasabihin niyo pa, ama? Ay talagang naging paborito sapagat matapat na anak. Pag inutusan, kahit galit yung mga kapatid niya, hanapin mo. Hanapin niya, pupuntahan niya. Mami na mahal. Ay, talagang galit na galit yung mga, dahil paborito nga siya ng kanyang ama, pero wala siya magagawa. Basta ginagawa lang niya yung tungkulin niya, mami na mahal, na siya ay paborito. Ano nangyari? Gusto na siyang patayin ng kanyang mismong mga kapatid. Imagine that, mami na mahal. Yun po ang conflict, mami na mahal. Nagkaroon na po ng hatred at jealousy ang kanyang mga kapatid. Hanggang bandang huli, mami na mahal, hindi na nagawang napatay sapagkat yung isa nag-protest. Sabi, wag! Kapatid natin yan. Yung panganay nila, mami na mahal, wag! Kawawa naman, kapatid natin yan. Wag natin patayin. Bandang huli, sige na, ibenta na lang natin. Binenta po siya, mami na mahal, si Joseph. Imagine mo, mami na mahal, napakatapat niya. Ginagawa lang niya ang nais ng kanyang mahal na ama. Mainit siya sa mahal na Panginoon, mami na mahal. Subalit, anong nangyari? Ibinenta. At naging slave. Amen? Doon, mami na mahal, sa Egypt. Naging slave. At, grabe, dahil sa kanyang katapatan, mami na mahal, hindi siya naging bitter. Amin na mahal, hindi siya naging bitter sa kanyang mga kapatid. Tuloy-tuloy lang siya, bahala na. Alam niyo po, mami na mahal, naging pinagpala yung bahay ni Potiphar kung saan siya ay naglingkod. Mami na mahal, pinagpala. Ganun pala, mami na mahal. Kapag matapat ka sa ating mahal na Panginoon, lahat ng puntahan mo, lahat ng gagawin mo, pagpapalain pala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hindi siya yung nagmaktul, hindi siya napuot, amin na mahal, hindi siya nagdwell doon sa mga nagtitingbong bagay na iniisip niya, grabe ang ginawa sa akin, bininta ko. No, mami na mahal, inalis niya sa puso niyan. Walang hatred, hindi po siya nagali, basta ginagawa niya ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ito na naman, mami na mahal, tinukso na naman siya ng asawa ni Potiphar. Amen? Amin na mahal, ano pong sabi dito sa Genesis 39:9? Mami na mahal, dahil sa kanyang katapatan, mami na mahal, kaya mainam, panghawakan natin yung pagiging tapat sa ating mahal na Panginoon. Genesis 39:9. The book of Genesis chapter 39, verse 9. There is none greater in this house than I. Neither hath he kept back anything from me, but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Hallelujah, hallelujah. Tagalog po, God bless you po.
Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 39, ang talatay 9. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa aking anumang bagay, kundi ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Agad-agad ang inisip niya ang ating dakilang Diyos. Wala naman nakakita. Amen? Pwede naman niyang gawin. Sandali lang naman. Amen? Subalit takot siya sa ating mahal na Panginoon. Mami na mahal, maaring noon wala pang CCTV. Ngayon may mga CCTV na. Pero ang CCTV ng ating mahal na Panginoon sa langit, paano yun? Palamakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat mo sabi, praise the Lord. Kahit wala nakakita, ikaw lang. Kita-kita tayo ng ating mahal na Panginoon. No? Naka-record po lahat yan, mga minamahal. Amen? At dyan ibabatay ng ating mahal na Panginoon kung anong magiging kapalaran mo sa susunod na mga araw. Amen? Praise the Lord. He refused to sin, mga minamahal. Ayaw niyang magkasala sa ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy, mga minamahal, ano nangyari? Ikunulong. Walang kasalanan. Amin naman, minsan makikita po natin ng mga sarili, wala naman akong ginawa. Ba't ito nangyari sa akin? Kinulong pa. How many years na sa kulungan, mga minamahal? It may have been less than 13 years, mga minamahal. Kita niyo po yan, mga minamahal. Almost 11 years maaari siya doon sa loob ng kulungan. Pero ano nangyari? Hindi na naman siya nagmaktol. Tinanggap na naman yung kapalaran niya. And continued with steadfast sa ating mahal na Panginoon. Faithful sa ating mahal na Panginoon. Anong ginawa na naman? Naku, napamahal na naman sa kanya yung mga preso. Yung guard, maminamahal, naging maayos yung loob ng bilangguan dahil sa kanya. Maminamahal, siya na po yung parang pinakapinuno na roon. Napakaganda ng takbo ng loob ng kulungan. Pero siyempre, mga minamahal, bagaman, siyempre, sino bang gustong nakakulong? Pero, dahil sa kanyang katapatan sa ating mahal na Panginoon, naging maayos yung lugar na yan. Siya ay minahal ng mga tao doon. Amen? Anong nangyari? Ito na, mga minamahal, kumikilos na unti-unti ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Nakatingin pala ang ating dakilang Diyos. Amen? Amin na mahal, biglang may nabilanggo na 2 alipin ng hari. At ito po ay nanaginip. Amen? Yung isa ang panaginip niya, hindi lang maintindihan kung anong pag-inip niya, nakarating sa kanya. Sabihin mo. Sabi ni Joseph, amin na mahal, sabihin niyo, ano yung panaginip ninyo? Tingnan natin baka... Sa mahal na Panginoon nanggagaling ang interpretation na naginip ako ng ganito. At pagkatapos, mahal, in-interpret niya yung dream. Ikaw, yung panaginip mo ito ang ibig sabihin. After 3 days, wala tayong magagawa. Patay ka after 3 days. Ikaw naman, yung panaginip mo, after 3 days, makakalaya ka, makakabalik ka sa iyong tungkulin sa hari. After 3 days, naganap. Grabe mga palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Naganap! Pero sabi ni Joseph, pagka nakalaya ka na, alalahanin mo ako ha. Hindi siya inalala. Kinalimutan na rin siya. Masaya na Eto na, mga minamahal, dumating. Ang hari na mismo ang nanaginip. Amen? Ano ang panaginip ng hari? Ito ay panaginip na talagang sadyang gumulo. Hindi na siya makatulog. Tinanap na niya ang kasagutan. Lahat ng mga wise men ng buong Egypt, amin na mahal, pinagtanungan na niya, walang nakasagot kahit isa. Wala. Amin na mahal, biglang naalala nung kanyang katiwala. Yung butler. Tama, yung cupbearer niya. Amin na mahal. Biglang naalala, nga pala, si Joseph, in-interpret yung panaginip ko, sabihin ko sa mahal na hari,
Mahal hari, Pharaoh, mayroon tayong alipin, bilanggo doon, isang Hebrew, isang Israelite. Ininterpret yung panaginip namin dalawang ay naganap. May gift siya sa panaginip. Tawagin! Pinatawag mga minamahal. Nung tinawag na sa harap ng mahal na hari, minamahal, tignan niyo po ang attitude ni Joseph. Genesis, minamahal. Ito po ang kanyang attitude. 41:16. Minamahal, dahil siya po ay mainit sa ating mahal and faithful, hindi po siya mapagmalaking tao. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niya lahat ay galing yan sa ating dakilang Diyos. Wala siyang magagawa, mga minamahal. Alipin nga eh. Ang alipin, di binibigyan ng karapatan yan. Amin na mahal, subalit dahil sa katapatan niya na sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos ang umihipo sa lahat ng nasa paligid niya. Amen, mga minamahal? Hindi po siya nagtataas sa sarili niya, ako. Ito, kaya ko. Wala, mga minamahal. Tahimik lang siyang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos ang gumagawa ng paraan. He is the way maker. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ito na, mga minamahal, sa Genesis chapter 41, verse 16. Sa harapan ni Paraon, ipinakilala niya ang kapangyarihan ng ating dakil. Hindi yung sarili niya ang pinakilala. Ang Diyos na banal ang kanyang pinakilala. Basahin po natin, mga minamahal. The book of Genesis chapter 41, verse 16. And Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me. God shall give Pharaoh an answer of peace. Hallelujah, hallelujah. Genesis Kapitulo 41, versikulo 6. At sumagot si Jose kay Paraon, na sinasabi, wala sa akin, Diyos ang magbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Paraon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po ako mahal na hari. Amen? Ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng interpretation. Kinento na po, maminamahal, ni Pharaoh ang kanyang panaginip. Maminamahal. Isang 7 na mga matatabang mga baka, biglang sumulpot, maminamahal. Pagkatapos, kasunod nun, papayat na butot balat na mga baka. At kinain yung matatabang baka, hindi naman sila tumaba. Maminamahal, anong ibig sabihin nito? Ang gulo-gulo. Hindi ako makatulog. Pagkatapos, 7 stalks ng mga talagang napaka-healthy na mga corn. Ano ba yun? Mais, maminamahal. 7 stalks. 7 tangkay na may bunga ng mais. Ang tataba. Pagkatapos, may kasunod na 7 stalks of corn na napakapayat. Hindi mo mapakinabangan. Walang kwenta. Dapat yung pangsunog na lang. Dahil hindi mo mapapakinabang, hindi mo makakain. Minamahal. Kinain yung 7 stalks ng matadabang mga mais, so wala naman nangyari. Ang gulo, sabi niya. Anong ibig sabihin nito, Joseph? Ipinakikita sa hari ang gagawin ng Diyos. Sabi ni Joseph. Yung 7 na yan, bakit inulit na 2 beses? Sapagkat magaganap ito. Na magkakaroon ng pagkatapos ng isang 7 years na grabing ani, plenty, ay may kasunod na drought. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Wala nakakaalam yan, kundi ang Diyos lang. Amen. Sino mo nakaalam yun? Amin na mahal. Ang future, sino nakakaalam yan? Ang mahal na Panginoon lang. Tayo wala tayong alam. Yung pandemic nga, hindi natin alam, biglang nangyari di ba? Amin na mahal, akala natin walang problema sa pandemic na yan. Pwede pala mangyari yun. Diyos lang ang nakakaalam. Ang ating mahal na Panginoong Sus lamang ang nakakaalam.
So nung malaman ng hari na yun, siyempre nagulumihan na siya. Anong ating gagawin? Delikado ito. Si Joseph din ang nagbigay ng advice. Amen? Dahil sa binigyan siya ng ating mahal na Panginoon ng gift. James chapter 1 verse 17, kapag matapat ka para sa ating mahal na Panginoon, siya magbigay sa iyo ng gift. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi yan manggagaling sa iyong sarili, hindi sa galing mo. Amen? Hindi sa galing mo. Kung hindi naman maluwalhati sa iyo ang ating mahal na Panginoon, bakit ka niya bibigyan ng gift? Amen? Ang mabibigyan lang ng gift ng ating mahal na Panginoon, yung magluluwalhati sa kanyang banal na pangalan. Amen. Tingnan mo, nung humarap si Joseph, maminamal, hindi niya pinakilala ang sarili niya. Ang pinakilala niya, ang ating dakilang Diyos. Maluluwalhati pala ang pangalan ng ating mahal na Panginoon sa aking gift, sa kay Joseph. Kaya binigay ng ating mahal na Panginoon. James chapter 1 verse 17, maminamal natin basahin. The book of James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Right? Amen. Hallelujah. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang talatay 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, Yes. Hallelujah. na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anuman ng pag-iiba. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Every gift, every good gift, every perfect gift sa ating mahal na Panginoon manggaling yan. Amen? Bumababa yan sa kung sinong gustong bigyan ng ating dakilang Diyos if you become faithful. Amen? Amin na mahal. Kung halimbawa, kalagitnaan, bumigay si Joseph, amin na mahal, natukso, wala na. Amen? Amin na mahal. Sabi nga, no shadow of turning. Hindi nagsisisi ang mahal na Panginoon kapag nagbigay ng gift. Hindi niya aalisin yan forever. But, ang tao po ang umaalis sa Kanya. Kaya nawawala yung gift. Pero ayaw ng ating mahal, mawala ang gift. Ang umayaw yung tao. Pero si Joseph, pinangawakan niya, pinahalagahan niya, amen? Pinagyaman niya kung ano ang binigay ng ating mahal na Panginoon. Pinahalagahan ng ating mahal kapatid, amin na mahal. So, ano nangyari, mami na mahal? Ginawa siyang governor ng Egypt. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Segundo sa hari, Prime Minister of Egypt. Amen? Mami na mahal. At dumating nga, mami na mahal, na buong mundo, imagine, mami na mahal, buong mundo sa kanila humihingi at bumibili ng pagkain. Man? Imagine mo, minamahal, ganun pala kalawak. Minamahal, ang plano ng ating dakilang Diyos sa isang matapat. Ang matapat, magsabing praise the Lord. Sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Kayo po nagsabi niyan, mga minamahal, tayo po nagsabi niyan, na tayo po'y matapat, ay ang kinindin rin po natin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ano ang magandang plano ng ating mahal na Panginoon, ang kinin mo rin. Amen. With humility. Amin na mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Be clothed with humility. And sabi nga po sa Banal na Kasulatan, Proverbs chapter 22 verse 4, amin na mahal, kailangan palaging nakababa ang ating mga, sabi nga sa salibutan mga minamahal, kailangan, alalahanin mo palagi nakatapak ka sa lupa. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Amen. Pag pinagpala na, nakalutang na. Di na naalala na yung paa niya, nasa lupa pa. Amen. Be humble, mga minamahal. Alam natin, hanggang sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon, pinagpala ka man nasa pagsubok, ano mang kalagayan sa buhay, amin na mahal, wala po tayo magagawa kung hindi dahil sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Proverbs 22 verse 4. Amin na mahal. The book of Proverbs chapter 22 verse 4. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Glory to God. Hallelujah.
Kawikaan Kapitulo 22, versikulo 4. Ang kagantihan sa kapakababaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Amen. Amen. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. By humility and fear of the Lord are riches. Amen. Kayamanan, karangalan at buhay. Masaganang buhay. Hindi lang basta buhay na humihinga ka. Masagana at pinagpalang buhay. Amen. Praise the Lord. O ano nangyayari mga minamahal? O hindi siya na mayagpag sa kanyang sarili. Ako na ang kasunod sa hari, ha? Yung iba pa nga, pagka nandoon na sa naging right hand na, sasapawan pa yung kanyang nagbigay sa kanya ng katungkulan. Grabe. Amin naman. Hindi po. Si Joseph, ganun pa rin ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Wala siyang magagawa. Nandoon na lahat. Binigay sa kanya ang responsibilidad. Hindi lumaki ang kanyang ulo. Palampakan po natin ating mahal na Panginoon. Ito ang magandang bagay. Amen. Dumating ang kanyang mga kapatid. Minamahal, akalaan niyo mga minamahal, dumating yung kanyang mga kapatid, bibili ng pagkain dahil tagutom sa buong mundo. At tanging sa Egypt lamang may pagkain. Oh, hallelujah. Ang plano ng ating mahal na Panginoon talaga hindi mo masasabi. Amen? Amin na mahal, yung namumuhui sa kanya, andito ngayon, halos lumuhod sa kanya. Nanaginip na dati si Joseph, nanaginip ako. Yung inyo pong mga wheat, sako ng wheat, ay yumuyok o sa akin. Anong ibig sabihin yan? Galit na galit yung mga kapatid. Ibig sabihin, pagsisilbihan ka namin? Naku, galit na galit ang mga kapatid. Lalo sila nagagalit, mga minamahal. Subalit mga panaginip lang naman yun. Hindi nila alam, tototohanin pala ng ating mahal na Panginoon isang araw. Dumating na ang panahon, kaharap na nila, hindi nila alam. Yung governor, halos presidente na, prime minister ng Egypt, kapatid pala nila na binenta nila at gusto nilang patayin na kinamumuhian nila. Grabe, mga minamahal. Umikot, mga minamahal. Umikot ang panahon. Terrible. Pagdating doon, medyo, alam mo naman, mga minamahal, drinama mo muna siya ni Joseph. Drinama muna siya. Para lang malaman yung kalagayan ng kanyang father. Pero talagang sa loob-loob niya, ay grabe, umiiyak siya, tumatago siya para umiyak. Ito yung aking mga kapatid. Yung aking mahal na ama, asa na? Umiiyak siya, maminamahal. Hindi siya nagpapahalata. Dahil yung lingwahe nila, maminamahal, through interpretation. Kunwari, maminamahal, dahil gusto niyang magkaroon ng kwento, maminamahal, alam mo, minsan maganda yung may drama Ang ating mahal po, mahilig sa story. Amin na mahal. At talagang yung story ng ating mahal, from beginning to the end, talagang suspense, talagang grabe, amin na mahal. Amen? Sapagkat kung walang kwento, walang thrill. Amen? Sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kailangan budburan mo yan ng mga sangkap. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan may mga conflict dyan, minsan may mga pagsubok dyan. Amen? Praise the Lord. Pero bandang uli talagang nakatayo ka na naman, lalo mong pinupuri ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! The greatest producer. Amen? Kung baga sa film, mga minamahal sa movie. Producer, ano pa? Director, everything, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Amen? We are just actors. Amen? Praise the Lord. Ginagampanan mo lang yung tungkulin mo. Mga minamahal. Kung ano ang role mo, ginagampanan mo lang. Pero ang ating mahal na Panginoon, lahat ang kumikilos. Nag-aayos ng lahat-lahat ng bagay sa ating istorya. Pero ang ending niyan, happy ending palagi. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Very exciting. Amen? Paglingkod ka na naglingkod sa ating mahal na Panginoon, very exciting, mga minamahal. Hindi ka maboboring. Amen? Praise the Lord. May kwento ang buhay sa ating dakilang Diyos. Maganda. May minamahal ang minsan tayo, bakit ganito? Hirap na ako. Parang ayaw ko na maglingkod sa mahal na Panginoon. Huwag mong isipin yan. Isipin mo yung buhay ni Joseph. Ikaw din yon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa bandang uli, nagpakilala na talaga siya. Sila po ay nag-reconcile. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ni Joseph, mga minamahal, huwag alala. May plano pala ang malawak ang pangunawa.
ni Joseph, mga minamahal. Kaya pala ako binenta rito. Kaya pala ako pinunta rito to save lives. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa Kanya, ang daming naligtas, lalo na yung Kanyang lahi. Amen? Dahil kung walang Joseph, ay wala. Patay ang mga kapatid niya. Patay ang tatay niya. Amin naman, subalit siya ang ginamit. Sila ay nakarating. Amin naman, nagkaroon sila ng reunion. Amen! Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Grabe, mamaya pagsimula mong basahin, puro luha, puro iyak. Amin naman. Ang lungkot, napakahirap ng pinagdaan. Parang dumaan sa butas ng karayom, and then pagdating sa huli, ang saya-saya ng kanilang ending. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At hindi lang po dyan nag-end, mga minamahal, dahil after 14 generations, mga minamahal, galing kay Joseph, after 14 generations, sinilang naman si David. Oh, hallelujah! Glory to God. Mula sa matapat na mga angkan, doon nagmula si David. At mula kay David, after 27 generations, sinilang naman ang ating dakilang tagapagligtas, ang ating mahal na Panginoong Hesus. So nagmumula yan sa katapatan. Tapat na salit-saling lahi. Amin naman, hindi nagmula sa kung saan-saan, amin naman, nanggaling po yan sa matatapat na mga heroes of faith, ang ating dakilang tagapagligtas. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang plano ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag nakikita po natin, mga minamahal, nalaman po natin yung buhay ng ating kagalang-galang na magulang sa mahal na Panginoon, naging tapat, mga minamahal, ano po ang naging ano po ang naging resulta? Ito, milyon-milyon ang nakikinabang sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi sa kalagitnaan ay bumigay, sa sobrang hirap na pagsubok, hindi bumigay. Tuloy-tuloy lang sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Ito tayo ngayon, mga minamahal. Milyon-milyon na pinagpala, naglilingkod sa ating dakilang Diyos, nag-aantay ng rapture. Amen. We are the Elijah type ministry. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang katulad. Amen. Kahit alugugin mo sa buong Pilipinas, buong mundo, walang katulad ng ating banal na gawain, mga minamahal. Signs, wonders, and miracles, mga minamahal, yung pinaka-extraordinary na mga himala, nandito lahat sa atin. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Ikaw mismo, alam mo sa iyong sarili. Amen. Minamahal, na ikaw ay napaka-sobrang espesyal sa ating mahal na Panginoon. Terribly, napaka-paborito tayo ng ating dakilang Diyos. Amen? Paano kang hindi maging tapat pala? Ipaborito ka ng ating mahal na Panginoon. Mayroon nakalaan sa iyong malaking bagay, malaking pagpapala, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hindi nag-isip ang ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon before. Sabi nga po ng ating kagalang-galang mahal pastor before, beloved Mama dear, mahal na Panginoon, 1,000 lamang po na kapatiran. Dahil noong time na yun, 1980s, amin na mahal, 1,000 is sobrang laking kongregasyon na yan, amin na mahal. Praise the Lord. Yung iba, ang dami-dami nga, wala naman sa katotohanan, di wala rin, impyerno rin ang tungo. So, pero sa ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon, 1,000 lamang na pure na kapatiran na iakyat mo for the rapture, sapat na sa amin. Anong 1,000? Kapag ang ating mahal na magpala, hindi lang po libo, milyon-milyon ngayon tayo. Purihin ang ating dakilang Diyos, hallelujah! Nang dahil sa katapatan ng matutuong lingkod ng ating dakilang Diyos, sundan natin ang mga yapak ng katapatan, ng mga heroes of faith. Our beloved parents in the Lord, hallelujah. We wish them so much, we love them so much, mga minamahal. Hanggang sa pagbalik ng ating mahal, ang ating pag-uusapan ay puro kabutihan. Pagpapala, kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo mula tayo tumayo, mga minamahal, habang tayo po'y maawit sa ating mahal, binibigay ko na pong panahon sa ating beloved, my beloved co-preacher, beloved day preacher Louis Angeles. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.